Lord. Hallelujah. Amen. Are you ready? Napakabuti po ng ating Panginoon. You know what? I was looking at the children in front, dito sa mga bata, sa mga baguhan lang. Bakit naman andyan ang mga bata? Ganon ang iingay. Baka yung mga sasabihin ng iba. But I want you to know, God has been pouring revelation in my heart. As I look at Asher, hindi mo siya pwedeng ihiwalay sa magulang niya. Nagkakaintindihan tayo. Listen to me carefully. When we are young, when we are spiritually young, you just don't want to let go of your father. Gustong-gusto mo sa presence ni Lord. Ay, tanggalin mo si Asher dito. Magwawala siya kasi gusto niya nasa feeling siya ng kanyang tatay. Are you with me? Closer and closer. Yung kahit na naglalaro siya, Dad is doing his own thing, nagigitara, pero siya naglalaro siya. Pero wag mo siyang iwawalay sa kanyang tatay. Kamusta ka, kapatid? How are you as you come to the Father? Gaano ka ka-desperate sa presence ng Panginoon? Are you with me? Desperado yung bata, agawin mo. Tanggalin mo yung bata dito sa harapan, magwawala. Kasi gusto niya kasama niya, katabi niya ang tatay niya. Are you with me? Kamusta ka sa yung spiritual na buhay, kapatid? When you start to know Jesus, na born again ka, pwede ba araw-araw Sunday na lang? Araw-araw Friday na lang? Kasi wag mo akong iwawalay sa presensya ng Ama. Hello? Parang gusto mo na lang, nasa church ka na lang lagi. Lahat ng event sa church, gusto mo nandun ka kasi ayaw mong mawalay sa presensya ng Panginoon. Amen. Sana lagi na lang bata. Amen. Sana lagi na lang bata na ayaw mong i-let go ang kamay ng Ama. Ayaw mo i-let go ang iyong magulang. Let us bow our heads and just look at ourselves. How are we now? Kamusta yung ating spiritual na longing sa ating pong Ama na nasa langit? Hallelujah. Oh, hallelujah. Heavenly Father, we come to you in humility. We ask for forgiveness na kami po, O Diyos, sometimes mas madalas lumalayo. Mas madalas nangunguna sa aming pamumuhay, pinapangunahan na namin ang sarili namin, O God. And we do not just let you drive our own lives, O God. We ask for forgiveness right now, Lord, sa aming po mga independence, that we tend to do our own thing without you, Lord God. We don't consult you, O God. We ask for forgiveness. At sa oras pong ito, Panginoon, yaman din lamang na narito kami sa lugar na to, Panginoon, Lord God, upang katagpuin ka, Panginoon. Katagpuin mo din po kami. And muli mong ibalik, Panginoon, ang apoy sa puso namin, na nais namin laging ikaw ay makapiling, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for the learnings with the children. Gaya po ng sinabi mo, Lord, sa mga disciples mo, na wag ilalayo ang mga bata sa presensya mo. Because there's something in a child na gusto mong matutunan namin. A childlike attitude, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, dalangin ko po, Diyos, na balutin mo po ako ng iyong mga Lord God, ng iyong presensya, Lord, na iyong salita ay hindi po yung salita ko, kundi salita mo lamang ang mamutawi sa aking bibig. And Father, I just declare, Lord God, that your blood cover me, Panginoon, so that, Lord, they will see in me your glorious presence, O God. We worship you, we adore you. Lord, samahan mo po ako na ma-deliver ang mensahe hanggang sa katapusan, Lord God. I pray that your anointing cover me, O God, so that I will, Lord God, impart your message with power, O God, and illuminate our minds, O God, to the things, Lord, to the spiritual things, so that, Lord God, lalo ka po naming maintindihan, lalo pa naming maranasan ang presensya mo sa oras pang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Maaring ikaw dumating dito, wala masyadong pagod ka, antok-antok, parang wala pa ikaw sa wisyo. Hello?
Nagpupuri ka, medyo hindi mo pa nararamdaman. But I'm telling you, salamat nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka. Salamat nandito ka. Amen. The presence of the Lord is here. Amen. And He is a holy God. Amen. Hallelujah. Holy means banal. Without holiness, we cannot see God. So kailangan kapain natin ang puso natin. And the Lord was revealing to me kanina, while we were praying. Listen to me carefully. While we were praying, worshiping, the Lord has just put in my heart a word. And this word, kailangan po nating check yung ating puso kung meron ka nito. And the Lord wants to deal with you right now dito sa word na to. Unforgiveness. Meron sa atin sa paligid, meron sa inyo is harboring unforgiveness in your heart, and that hindi ka move forward. Gusto mong lumapit sa presensya ni Lord pero hindi ka makalapit ng kasi may unforgiveness sa puso mo. And the Lord is dealing with you right now. Surrender. Amen. Surrender your unforgiveness. Spirit of offense, kung meron kang nararamdaman na offense ngayon, at nandito yung tao na yon, kausapin mo siya. Lapitan mo siya, magpakumbaba ka. Because you cannot experience the holy presence of God kung meron kang may laman ng puso mo ng ganito. So, sinishare ko lang to. If that's you, kapatid, this is your time para lapitan mo mamaya, gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Holy Spirit. Hindi po ako to, sinabi lang po sa akin, and God wants me to share it with you so that maka-move on ka, makapaglingkod sa Panginoon because He is a holy God. Amen! So let us proceed. Amen? Hallelujah! Holy Spirit's mighty outpouring ang ating topic, and nasama sa prayer ni Sister Lucia yung word na gagamitin din po natin ngayon. Sige po, let's just continue to recap of last week. Medyo sequel po ang aking ginagawa. So last week po, ang summary po ng ating 2 Fridays po na nangyari o naganap. Ang summary po is, Gospel is Christ's death for our sin, His burial and resurrection to new life. So ganun po ka-importante ang gospel. Ito po yung ating sinasapamuhay. Ito yung dahilan ba tayo nag-gather together. We are to preach the gospel. Pero ano ba ang gospel? The gospel is the death of Jesus Christ. Amen? Dahil hindi sa kasalanan niya, sa kasalanan nating lahat. Amen? Inaako niya yung kasalanan natin. His burial. Amen? Siyempre nilibing siya dahil namatay siya. Pero on the third day, siya ay nabuhay na mag-uli. That's very powerful. This is the power na ating pinanghahawakan. Amen. So what do people need to know to be saved? Ito yung 4 na diniscuss natin. 2 weeks po ito. God's purpose, kung ano yung purpose ni Lord sa ating buhay. Ano yung problema ng tao, na lahat tayo ay kinaharap din ng problema na to. Nagkasala tayo. But Jesus provided, amen, para sa ating mga kasalanan, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po meron po tayong cross dito. Ang cross po natin, wala pong image. Bakit po? Jesus Christ died, pero hindi siya nanatiling nakapako. Nilibing po siya, at nag-resurrect po siya. So kapag may cross po tayo, noong bata ako, ayoko din ng cross. Sabi ko, ay wag yan. Sabi ko, hindi. Idolatry is, if there is an image, is still on the cross. Pag may image pa sa cross, idolatry yon. Bakit? Nanatiling nakapako ang Diyos na sinasamba natin. No more. He has resurrected and He is seated at the right hand of the throne of God. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! So ano ang response dapat ng church? Church should be actively responding dito sa bagay na to.
Kaya hindi po ito church na every Friday nice and cute. We just worship the Lord and listen and then we're done. Hindi po. This church has to respond. Anong response natin? Ang response natin ay gagawin natin ang pinapagawa ng Panginoon. This is a glorious gospel and daladala mo kapatid. Bit-bit mo. Ang buhay mo is a reflection of the gospel. Bakit? Buhay kang binago. Dati kang makasalanan, tinanggap mo si Kristo, ano ka na ngayon? Bago ka nang nilalang. At ang nakikita ng mga tao sa'yo, si Jesus Christ. Amen po ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Nakikita mo ba ang imahe ng Panginoong Heso Kristo sa katabi mo? Amen po ba? Guwapo ba? Maganda ba? Hallelujah! Guwapo, maganda. Hanggang sa kaibuturan. Dapat hanggang sa kaibuturan. Bakit? Binago na siya. Si Jesus na ang nakatira sa kanyang puso. Amen? At ginagawa niya na ang kalooban ng Panginoon. So help me God. Kasi hindi madali lumakad ng paglabanan ang kasalanan, pero kayang-kaya mo kapag nasa iyo ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen po ba? Kayang-kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo. Huwag ka nang magpatuloy. Amen. Huwag kang magpatuloy. Hindi natin tinotolerate ang pagpapatuloy sa kasalanan dahil ang ating Diyos ay Diyos na banal. Amen. Acts 1 verse 8. Ready? Read. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Hallelujah. Meron ka munang marireceive. Pagka tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, may marireceive ka. Amen po ba? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, may na-receive ka. Una, Lordship of Jesus Christ, siya na yung naghahari sa puso mo, hindi na ikaw. Hindi na ikaw nakatrono dyan, si Jesus na. Kaya minsan kahit gusto mong, ayaw mong gawin, pero pinapagawa ni Lord, gagawin mo na rin. Huwag matigas ang ulo. Pag pinapagawa ni Lord, kahit ayaw mo, gusto mo na din gawin. Bakit? Kasi sino ang nasusunod? Si Lord. Amen. Makinig kayo maigi ha. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So tinanggap mo ang Panginoon, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. Pagka yun ang prayer mo, tinanggap mo si Jesus Christ. Sino tinanggap si Jesus Christ sa puso niya? Taas ang kamay. Pinipicturan lang tayo mula sa langit. Okay, tinanggap mo ang Panginoon. Then you shall receive power. Kasama ng pagtanggap mo sa Panginoon Jesucristo, nakatanggap ka ng kapangyarihan. Hindi ka ba excited? Kapangyarihan ang natanggap mo. Amen. Who wants power? You have received the power. Amen. Which is the Holy Spirit. Amen. Dahil siya'y tinanggap mo. And anong gagawin mo? Pagka meron ka ng presensya ng banal na Espiritu, you are empowered. Yung pagiging mahiyain mo, wala na yon. Bakit? You will be witnesses. Anong iwi-witness natin? Hindi tayo chismosa ng walang kwentang bagay. Hindi po tayo magdadadaldal ng kung ano-ano. Amen. We will be witnesses because we are gonna share the Lordship of Jesus Christ sa buong mundo. In Jerusalem, sabi dahil ang setting ay Jerusalem. In all Judea, ibig sabihin yung province and Samaria, karatig na bansa, and to the ends of the earth. Yan po yung ano niyan, kasi Jerusalem is a city. And then Judea, mas malaki ang kumbaga ang sakop. Nakita ko yung Judean desert, ang haba. Tapos yung driver ng taxi na sinasakyan ko, that one, yan kulungan yan ng yung mga kulungan tinuro din sa akin. Yan yung kahabaan na yan, kulungan yan, sabi. Tapos it was like Judean desert, ibig sabihin wala talagang tumatawid ako mula Tel Aviv, Israel to
Jordan, yung border, sa Jericho po yung border, Old Jericho. And ang haba niyang Judean desert. So, nai-imagine ko, Jerusalem kasi city siya, and then Judea, parang province, and then Samaria is yung karatig bansa, and then to the ends of the earth. Ibig sabihin, hindi ka mapipigilan. Kaya nasa Bahrain ka, nagpipreach ka ng gospel. Kaya dalhin ka ni Lord sa ibang lugar, nagpipreach ka ng gospel. Kahit saan ka pumaroon, hindi pwedeng, hindi Friday ngayon, excuse, no way. Every day, amen. Naalala ko kami po ay kakain sa labas nung Wednesday after the prayer meeting. By the way, we had a sweet fellowship with the Holy Spirit last prayer meeting. Lalabas kami dahil aalis na si Edmond kinabukasan. Aba, si Brother Jericho, Pastora, may trucks kayo. O, diba? Praise the Lord sa buhay ni Brother Jericho. Hindi siya mapakali, kailangan may trucks. Kailangan, dun sa pupuntahan namin, mag-iiwan kami ng bakas. Kung kayo po ay vlogger sa mga Facebook, mag-iwan ka ng bakas dyan sa baba. Sabi na, ang iwanan mong bakas ay yung pagiging Kristiyano mo. Amen. Tabi-tabi po, nasabi ko lang yun kasi mayroon akong kaibigan na puro nababasa ko, mag-iwan ka ng bakas dyan sa baba. Ganun. Sabi, ano ba yun? Hindi ko naiintindihan kasi sa mga mundo ng vlogger, may mga ganun sila. Pero tayo bilang Kristiyano, sa mundo ng Kristiyano, mag-iwan ka ng bakas. Ano yung iiwanan mo bakas? Malaman ng mga tao na nakasalamuha mo, you are Christian. Kahapon po, nasa Jufair ako dahil yung kotse ko may sumabit sa ilalim. Ang ingay. Sabi ko, ano kaya yun? At kinabahan ako. Nasa highway ako. Sila Mary Ann na nasa likuran dahil galing kami na airport. Pinicturan. Sabi niya, Pastor, ano yung nasa ilalim? May plastic bag na green na pumasok sa ilalim ng sasakyan ko. At ang ingay-ingay. So, punta ako sa Jufair, yung iaangat yung sasakyan para makita. Yung alignment. O di pinunta ko. Tinanggal yung plastic, tapos pina-check ko na rin yung kotse ko. Nandun pala sa Swiss Bell Hotel yung mga cyclist na nandito, Third Asian Youth Games. Di Jofair, pagkita ko ng location, 4 minutes, tumakbo ko, pinunta ko, minute up ko sila dun sa hotel. And what I did, I prayed for them. Sabi kong ganun, let's pray. So, yung coaches nandoon, tas yung 6 na mga kabataan, 3 lalaki, 3 babae, plus the coaches, magulang nung batang babae, galing pa ng Riyadh, tumawid dito para suportahan yung anak nila. So, I gathered them, and I prayed for them. Grabbing the opportunity, mag-iwan ka ng bakas. Amen! I prayed for them kasi sabi ko, I know how difficult it is. Mga kapatid ko, cyclists, alam ko may semplangan, may mga kung ano-anong pwedeng aksidente sa daan. Let us pray, sabi ko gano'n. So I prayed for them. Wala lang pong documentation, empty battery yung telepono ko. So I prayed for them and I released the blessing at sabi ko gano'n, you're welcome in Bahrain. Just in case may chance po kayo, I'm willing to, ipasyal kayo. Pero pagkatapos ng games, bawal sa kanilang lumabas, bawal sa kanilang magsaya-saya hanggat hindi natatapos ang game. So kaninang umaga nag-start, 8:40 yung game nila, hanggang Monday or Tuesday po, araw-araw yung game sila. But I did my part, nag-iwan ako ng bakas. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-iwan ka ng bakas. Mag-iwan ka ng bakas. Makipagkilala ka, mag-iwan ka ng bakas. Pray. Amen. Hallelujah. Pray. Because you have the Spirit and you have the power. Hindi mo alam, as you pray, something is happening. Something miraculous is happening. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Are you ready? Are you ready for the Holy Spirit mighty outpouring? Kailangan ready yung heart mo, I just can feel the presence of the Lord right now. He's here. Amen. Humanda ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka. Humanda ka. Humanda ka. Why? Because I tell you, the anointing will break the yoke. The anointing will break the yoke of slavery. Kung meron kang kasalanang hindi mo napagtatagumpayan, the anointing, the presence of God will break the yoke of slavery. Amen. Kaya humanda ka, ang kapangyarihan ng Diyos ay narito sa ating kalagitnaan, and He will do
the needful. Gagawin niya kung anong kailangan gawin sa buhay mo. Kilala ka niya, kapatid. Kahit hindi ko alam ang nangyayari sa buhay mo ngayon, kilala ka niya. Alam niya kung anong struggle mo ngayon. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. Let's read Joel 2:28 to 29. Are you ready? Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Ready? Read, amen. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Hallelujah. Alam niyo po si Joel, 3 chapters lang po yan. Kilala niyo po ba si Joel? Siya po ay propeta. 3 chapter yan. Minsan ang hirap hanapin sa Bible. Nakatago siya. It's there but it's not there. Parang ganon. Kasi napakaiksi lang po ng Joel. Pero alam niyo, napakaganda po ng Book of Joel. And by the way, alam niyo kung ano ibig sabihin ng Joel? Kaya nga sabi ni Sister Mandy, ang pangalan ng anak niya is Joel. God, my God is God. Parang Joel, L means God. Basta Joel, may meaning yan eh. So habang tinatawag ang pangalan ng anak niya, parang dinideclare, even ng mga hindi Kristiyano, that God is God kasi Joel, parang ganon. So pag tinatawag ang Joel, there's power in this name. Dinideclare mo si God sa pangalang Joel. Amen. So, Joel chapter 2, 28 to 29, sabi ng Panginoon, ito tinidiscuss ni Lord about locust, about yung wrath ni Lord, at yung pagdating ng the coming of the Lord, yung that dreadful day. Pero lahat ng tao ay tatawag sa Kanya na Diyos. Amen. Pero sabi niya ganun dito, and it shall come to pass. Pakibasa nyo nga ulit as I drink. I will pour out my spirit in those days. Hallelujah. Darating ang panahon, at malapit na po yun, at eto na po yun, amen, that I will pour out my spirit on all flesh. Ang Espiritu Santo ay ibubuhos ng Panginoon generously. Hindi po to, kumbaga, hindi tayo kailangan magmakaawa pa. He will pour out His Spirit. Siya po ang nagsabi. He will pour out His Spirit on all flesh. Amen. Your sons and daughters shall prophesy. Amen. Magugulat na lang po kayo. Kayang gamitin ni Lord, even ang mga kabataan, para mag-prophesy. Of course, under the anointing of the Holy Spirit. Hindi pwedeng basta lang sila nagsasalita. Prophecy, alam nyo, pinapractice namin sa School of Power Evangelism namin is prophecy. So, hindi kailangan na, ordinaryo lang ako, hindi naman ako pastora, hindi ako makakapag-prophesy. If you are in close contact with the Holy Spirit, you can prophesy. So, what we do in our Power Evangelism class, nag-speaking in tongues kami for hours till the Holy Spirit fill us up, then give us the word, and then we prophesy. So isa sa assignment namin, we go to the parks and prophesy over the people, yung hindi mo alam kung anong nangyayari sa buhay nila, pero the Holy Spirit will reveal to you to minister to them. Alam niyo yun, yung mga ganun, ang ganda ng tinuturo ni Lord sa amin. Amen. Your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, kahit matatandang kalalakihan, mananaginip. When the Holy Spirit pours out, ito po yung mangyayari. Kahit yung mga old men, mga nanaginip sila ng patungkol sa Panginoong Jesucristo. Amen. Your young men will see visions. May mga, pag pinapractice mo yung gift ng Holy Spirit, you receive vision. And we see a lot of visions. Itong mga nakaraang mga linggo na nag-aaral kami, we see a lot of visions. Sometimes pupunta kami sa park, ang vision na binigay ni Lord sa amin is we will minister to, for example, a woman na basta may mga ganun, and we see visions, and it happens sa buhay namin, yung ginagawa namin
But I want you to know, when the Holy Spirit comes upon us all, parang nahihiwagahan kayo, paano kaya yung prophecy? Paano kaya yung dreams? Paano kaya yung vision? I'm challenging you, spend time with the Holy Spirit and you will experience. Makakapanaginip ka din kung ano yung gusto ni Lord na ipagawa o ipakita sa'yo. God will give you visions, amen? But you have to have this close relationship with the Holy Spirit. Amen. And welcome po, dahil ngayong araw na to, I'm just sharing this to you and I want you to experience the mighty outpouring of the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po ba, ang buhay Kristiyano ay exciting. Bakit? Kasi may Holy Spirit kang kasama. So, panang hindi mo alam ang gagawin mo, Holy Spirit, kailangan kita, banal na Spirito, have your way, intervene. And boom, andun po yung intervention ng Holy Spirit. Ilang beses ko na pong naranasan, ang presensya ng Panginoon is really there. Kaya kailangan mo kilalanin po. Kailangan mo hingin ang Holy Spirit na kumilos sa buhay mo. Andyan lang siya, pero hindi mo nare-recognize. Hindi mo siya pinapansin. He is the presence of God. Siya po ay tao, hindi po siya it. Hindi siya it. He is the presence of God. Hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. May gagawin ka ng kasalanan, bigla kang na-convict. Are you with me? Magsisinungaling ka na, biglang ang Holy Spirit sinabihan ka, oops, huwag kang magsisinungaling. Okay, nagsinungaling ka, hiyang-hiya ka sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo po ako. Bakit? The Holy Spirit convicted you. Kanina yung sinabi mo, nagsinungaling ka. You didn't say the right thing. Hello? May pinagtakpan ka, may tinago ka, hindi mo sinabi yung tama. The Holy Spirit will convict you. Tapos nahihiya ka na lang, Panginoon, patawarin mo po ako, nagkamali ako, may sinabi ako mali. Are you with me? The Holy Spirit is there to convict us sa mga ginagawa natin. Amen. Praise the Lord. Diretso po natin, and also my men servants and my maid servants, I will pour out my Spirit in those days. Sabi ko sa mga Sitra ladies, that the Holy Spirit, when He pours out, kahit sabihin mo na, cleaner lang kami. Hello? The Holy Spirit will pour out even sa maid servants, even sa mga cleaners. Sabi mo, cleaners ka lang, hindi ka cleaners lang. God will pour out His Spirit upon you para gagamitin ka para dun sa mga amo. Amen. Para dun sa mga paganong amo, makakilala sa Panginoon, gagamitin. Kayo na mga nasa loob ng bahay na nagtatrabaho, gagamitin po kayo ng Panginoon para mapagpala ang inyong mga amo. Amen po ba? So do not look down upon yourself. It's not about educational attainment, hindi yung profession mo, gaano ka kadikit sa Panginoon. Intimacy with the Holy Spirit. Amen. So ulitin ko po, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Sino po gusto ang presensya ng Panginoon, maranasan niya? Gusto mo ba yung outpouring ng Holy Spirit sa buhay mo? Hallelujah. God sees your heart. Gaano ka kadesperado? Lord, gusto kong maranasan. Lord, gusto kong maranasan ang presensya mo. Hallelujah. The Lord sees your heart. Amen. Sino talaga desperado, gusto maranasan ang presensya ng Panginoon? Uulitin ko po. Sino sa inyo desperado na maranasan ang presensya ng Panginoon? Sa mga nasa online, sino desperado na maranasan ang presensya ng Panginoon? He is generous. Hindi niya ipagkakait ang mabuting bagay sa iyo, kapatid. Hallelujah. He just wants your heart. He just wants you to open up your heart. Hallelujah. Kung hindi importante ito, bakit naulit pa sa Acts? Basahin natin sa Acts 2 verse 15 to 18. For these are not drunk. Ito, katuluyan po ito ng Acts 1 verse 8. Nung bumuhos ang presensya ng Panginoon at sila po ay talaga namang bumagsak ang presensya ni Lord doon sa upper room habang sila ay nagpipray. Tongues of fire came down from them and they were bold. Nagsalita sila ng mga papuri sa Panginoon. Naging maingay ang buong upper room. Nagulat yung mga tao sa baba. Bakit ang ingay-ingay nila? 9 o'clock pa lang, sila ay mga lasing. Sabi ganon. Pero alam nyo, sila'y lasing sa presensya ng Panginoon. Amen. For these are not drunk.
as you suppose, since it is only the third hour of the day. Bakit third hour of the day lang? Kasi ang oras nila doon, pag alas 6, first hour, 6, 7, 8, 9, third hour. So third hour pa lang, alas 9 pa lang ng umaga yon sa ibang version sa Bible. Bakit mukha silang mga lasing? Sila ay lasing sa presensya ng Panginoon. Kapag lasing, hindi niya alam ang ginagawa niya, nagsisisigaw siya. Pero kapag lasing ka sa presensya ng Panginoon, ikaw din ay nagsisisigaw pero hindi ng kung ano-ano. You are shouting, amen, at the top of your voice kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay mo. Yung nararanasan mong pagpapala ng Panginoon. So they were shouting. Hindi ko alam kung ano yung ingay. Anong klaseng ingay to? Hello? This is what was spoken by the prophet Joel. Hallelujah. Teka lang medyo nadidelay yung aking, ayan. Sabing ganon sa Acts 2, bakit naging 15 agad ako? Teka lang. Ayun, 15. Basahin, 17 na pala tayo dapat. 15, nag-start, nabasa na natin, and 17. And it shall come to pass in the last days, says God, same verse, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my maidservants and my maidservants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Bakit inulit sa Book of Acts yung sinabi sa Joel? Kasi sa Book of Acts, diyan po yung bumuhos ang presensya ng Espiritu. And when the Holy Spirit came, they received power, and that they were ready to conquer the world. Amen. They received the outpouring of the Holy Spirit, and sila po'y inatasan to go out from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the ends of the world. So I'm telling you right now po, itong verse na to, kiniklaim po natin to, kahit nangyari pa ito nung Pentecost, pero ngayon po, I am declaring it. Let this church receive the anointing. Let this church claim whatever happened in the Pentecost period. I-claim po natin, ariin po natin. Yes, Lord, we receive the power. Amen. Yes, Lord, we receive, Lord God, the outpouring of the Holy Spirit. Amen. And we will prophesy, and we will dream dreams. We will see visions. Amen. Hallelujah. Let the church arise. Go. Amen. Huwag tayong tutulog-tulog sa panahon na nagbubuhos ang Panginoon ng presensya niya. Amen. Gumising ka, kapatid, and do the rightful, stand on the rightful place that you need to stand. Pakiramdaman mo, ano ba ang panahon ko ngayon? Pakiramdaman mo, ano yung panahon mo ngayon? Anong panahon ngayon? Anong panahon ngayon? Be sensitive sa panahon na kinatatayuan mo ngayon. Are you with me? Bakit mo naranasan ang pagkilos ni Lord? Bakit ka pinagaling ni Lord? Bakit mo nakilala ang Panginoon? Bakit ka dinala ni Lord sa Bahrain? Bakit ka pinwesto ni Lord sa Bahrain? Is there a reason si Lord? Bakit ka nandito? Sa tingin mo, tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba ba't nandito ka? Alam mo ba ba't, anong purpose? Nananahimik ka na lang naman doon, pero ba't ka dinala ni Lord sa Bahrain? Hello? Nagkakaintindihan tayo? May taga-Canada, dinala ni Lord sa Bahrain. Si sister pumunta rin ng Canada at nagtrabaho, binalik siya sa Bahrain. Ano pa ba? Sino yung mga nasa ibang bansa ka, dinala ka sa Bahrain. Nasa Saudi ka, dinala ka sa Bahrain. Nasa Kuwait ka, dinala ka sa Bahrain. Nasa UAE ka, dinala ka sa Bahrain. Sino-sino ba may kwento dito? Amen po ba? Kasama ka ba sa nabanggit ko? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Tanungin mo sarili mo, bakit nga ba ako nandito? Ba't ba ako nandito? May purpose si Lord. At bago ka umalis ng Bahrain, kung may plano ka umalis ng Bahrain, magampanan mo yung purpose ni Lord dito. Amen! Hallelujah! Ibinuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa buong flesh. Amen? Upang tayo ay maging kagamit-gamit para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Amen. God has given us the gift to prophesy.
we see visions at para yung visions na yun to edify people and para baguhin ka ni Lord dun sa kinalalagyan mo. Minsan yung panaginip mo, gigisingin ka sa katotohanan, meron ka mga bagay na bagahe pala sa buhay mo na hindi na dapat. So, kinakausap ka ni Lord sa panaginip. Kinakausap ka ni Lord sa vision. Are you with me? Sino naiintindihan ng sinasabi ko? Am I speaking out of this world? Or naiintindihan nyo? Are you a dreamer na kinakausap ka ni Lord sa panaginip? Kasi may mga taong kinakausap ni Lord sa panaginip. May mga tao naman kinakausap ni Lord sa vision. Gising, pero may pinapakita si Lord sa'yo and then suddenly, oo nga no, Lord, patawarin mo po ako. May pinapagawa ka sa akin. Are you with me? So marami sa Bible nakakita ng vision. Si Isaiah nakita niya ang vision na ang ating ama na nakaupo sa trono and then he saw seraphim at may isang seraph na lumapit sa kanya, nilagyan ng tongs ang kanyang labi kasi sabi niya, "Woe of me, nakita ko ang Panginoon, ako na may maruming labi." Isa siyang prophet pero sinabi niya marumi ang labi niya. Bakit? Nung nakita niya yung vision, na imagine niya na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Very glorious, majestic, holy ang ating Panginoon. At siya, feeling niya, hindi siya karapat-dapat. Siya na may unclean lips. Alam niyo, when you see vision of God, when you experience God, something inside of you will change. Mababago ka. Amen. So, pag pinur out ni Lord ang kanyang presensya, maraming mangyayari. Mababago ka. Sino gusto maranasan ng presensya ng Panginoon? Humanda ka sa pagbabago. Mababago ka eh. Mababago ka. Sabi mo sa katabi mo, mababago ka. Babaguhin ka ni Lord. Yung mga hindi karapat-dapat sa Panginoon, tatanggalin ni Lord sa iyo. Amen. Amen. Okay na ba tayo? Ready na ba tayo? I mean, nagkakaintindihan tayo. We will move to the next verse pag nagkaintindihan tayo. Kasi ayoko pong nahihirapan tayong intindihin ang bagay na to. So, let's move on. This is spiritual wisdom. Maiksi lang po yung mga verses na ipoprovide ko sa inyo because we will ask the Holy Spirit to just pour out His presence. So, more on actualization tayo maya-maya. 1 Corinthians chapter 2, verses 6 to 16. Basahin po natin. However, we speak with wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age. We are coming to nothing, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. So kumbaga, hindi maiintindihan ng mundong ito kasi nga, kung naiintindihan nila, di sana hindi na nila kinrucify si Jesus Christ. O, diba? Yun yung sinasabi. It is spiritual wisdom. Ito yung nadidiscern lang ng mga taong spiritual. Kapag kang walang relasyon kay Lord, wala, hindi nila naiintindihan. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Okay, hindi ko muna ililipat. Sabi niya ganun dito na, eto nga eye has not seen, nor ear heard, or it had entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi kayang intindihin, hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng mga tenga, hindi kayang iintindihin ng mga tao yung inihanda ni Lord para sa mga anak niya. Ang ganda ng plano ni Lord, ang ganda ng inihanda ni Lord para sa kanyang mga anak, pero o kaya sa mga mahal niya, ibig sabihin, we claim it, tayo yon, amen. Pero hindi alam ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon or hindi nila pinaglilingkuran ng Panginoon. Pero, ni-reveal ni Lord sa atin through His Spirit. Kaya importante na naiintindihan natin kasi we communicate to God through our spirit. Hindi po tayo physical being na nakikipag-usap kay Lord. We talk with our mouth, pero yung ating pong pakikipag-usap sa Panginoon is through our spirit. Amen?
Hallelujah. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Amen. Diretso natin. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. So, ang meron ka ngayon, kapatid, ay Espiritu na nagmula sa Panginoon na inire-reveal niya sa atin kung ano yung magagandang, kumbaga, meron tayo na pinagkaloob ang Panginoon. Praise the Lord. That we might know the things that have been freely given to us by God. Libre, walang bayad, pinagkalooban po tayo ng Panginoon, ng kapangyarihan. Amen. So wala kang dapat ikatakot, kapatid. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but with which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Verse 14, but the natural man does not receive, late ako. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Nagkakaintindihan tayo? So, hindi kayang intindihin ng natural na tao. Ang mga natural lang na tao, sabi na, kasiraan yung ginagawa natin. We're doing something na wala lang, hindi nila maintindihan. Because what we're doing, serving the Lord, worshiping the Lord, amen, believing in the Lord Jesus Christ, minamak nila tayo pag tinataas natin ang pangalang Jesus dahil hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. They thought this is foolishness. But I'm telling you, these are spiritually discerned. The Spirit of God is teaching us kung ano yung ginagawa natin, we just follow. Amen. Even yung ginagawa kong pagpipreach dito, foolishness sa ibang tao. Bakit babae siya? Bakit siya pastor? Samantalang hindi sila naniniwala na ang babae ay pastora. But I'm telling you, the Holy Spirit, sabi niya nga ganun, I will pour out on all flesh. Sabi mo, all flesh, kasama ang babae. Amen. Hindi lang po ang babae ay dapat backseater lang. Lalaki lang dapat ang nagtuturo, lalaki lang ang nasa pulpito. I'm telling you, kung ang lalaki hindi magra-rise up, mga kalalakihan, tinatawagan ko kung hindi magra-rise up ang mga kalalakihan, let woman arise and serve the Lord and proclaim the gospel to the ends of the earth. Amen. Para yung mga kalalakihan ma-challenge din sila. Amen. Na sila din will take their part and preach the gospel. Kasi naman, all flesh, sabi ni Lord, ibubuhos niya ang Espiritu niya. All flesh. So mga kababaihan, tanggalin po natin yung nilalagay ng kaaway na hindi ka pwede, wala kang karapatan, tumayo. No, the Lord has poured out His Spirit. Kababaihan at kalalakihan. Amen po ba? Amen po ba? Kababaihan! Kalalakihan! Arise! Amen! Hallelujah! But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? Sino nakaintindi ng takbo ng isip ni Lord para turuan natin ang Panginoon? Sino kilala nyo na pwede niyan turuan si Lord? No one. God is God. No one can teach God kung ano yung gusto niyang gawin, gagawin niya. For we have the mind of Christ. Praise the Lord! Hallelujah! Ang ganda, no? Full of mysteries. Ang mga natural men, hindi nila kayang intindihin. Pero purihin ng Diyos, when you receive the Holy Spirit, the Lord will reveal to you the things that even this world cannot understand. Because the Holy Spirit communicates the mind of Christ to you and to me. Nagkakaintindihan tayo? Kaya nire-reveal ni Lord. He is revealing Himself to us. He shares what is His heartbeat. Alam niyo ang heartbeat ng Panginoon? Kaluluwa. Souls. Malapit na November 1, pero hindi tayo magse-celebrate ng kaluluwa ng mga patay na. Ang isi-celebrate natin at hahanapin natin at i-chase natin ay ang mga kaluluwa ng mga buhay pa na wala pang Kristo sa puso. And sesegue na rin ako, mga magulang, nothing to do with demonic
paganism. November 1, yung tricks and treats, yung mga kung ano-anong mga pumpkin, this is pagan festival, and you're celebrating death, and it's demonic. So I am warning you, kung kayo ay may mga programang dadaluhan, mga magulang, inimbita ang mga anak ninyo, it's fun, ganon, pero don't do it. Don't participate in some demonic acts. So, it's a no-no, mga magulang, kung may mga anak kayo na i-invite nila sa Halloween party, magsuot pa sila ng mga Halloween na mga dresses. Ngayon, pag pumunta ka sa mga shops ngayon, puro mga bones, kalansay, kung ano-anong scary ang nilalagay ng mga ano. Kasi they are, alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Marketing, advertisement, negosyo. Bakit? Sa bawat festival, may negosyo, may pera. Nagbebenta sila, no? But we do not participate on all these things. Kaya sinasabihan ko lang po kayo kasi baka mamaya makita ko na lang kayo, may mga poste kayo, mga scary ang mga suot ninyo kasi may activity. If pwede nyo man ang excuse ang sarili nyo, halimbawa company, kasi company program po, pwede nyo sabihin, I'm sorry ma'am, sir, manager, boss, hindi po ako magpa-participate kasi it doesn't sit with my conviction about this pagan practice. We do not celebrate in our church. Sabihin nyo lang, demerit, minus, kahit bawasan nyo pa ang sahod ko, I will not tolerate something that is not sitting in my conviction. Amen. Amen. Hallelujah. Please the Lord. Amen. I-please natin, hindi ang tao, hindi ang sino man, ang ipi-please lang po natin ay ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi kayang intindihin ng mundong ito. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, pag malago yung relationship mo sa Holy Spirit, maiintindihan mo, mai-enjoy mo ang buhay Kristiyano. Ang sarap po ang buhay Kristiyano. Kapag po kayo dumadaan kayo sa punto na parang nawawalan kayo ng gana, nawawalan na kayong ganang umattend ng church because you have been indulging yourself in the world. Ulitin ko po, hindi pwedeng pinagsasabay nyo ang mundo at ang church. Kapag ang puso ninyo ay nai-involve na masyado sa mga makamundong bagay, from Saturday to Thursday, ang pinagkakaabalahan mo ay mga bagay na hindi patungkol sa Panginoon, definitely you are immersing yourself in the system of the world. So wala kang masyadong time sa Holy Spirit. Are you with me? Kaya hindi mo masyadong naiintindihan parang hindi ka close sa Holy Spirit, malayo ka, hindi mo siya ini-welcome. Busy ka sa maraming bagay. Are you with me? Kaya nahihirapan kang kumonect. Parang, ano yun, hindi ko naiintindihan. Pero kapag close ka sa Holy Spirit, as you drive, you're praying, as you work, Holy Spirit, kinakausap mo siya, naririnig mo kung ano yung mensahe ng banal na Espiritu. Amen. I'm too busy, pastora. Masyado akong busy sa aking trabaho. Alam mo naman yan, napaka-busy ko. I'm telling you, while you're working, you're talking to Him. While you're working, punta ka sa toilet, kausapin mo si Lord. Few minutes, and then nagtatrabaho ka, nagtatype ka, kausap mo ang Panginoon. I'm telling you, you will build a relationship na malalim sa presensya ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Huwag mong hayaan na madrain ka spiritually. Nagkakaintindihan tayo? Sino naintindihan yung spiritually na didrain ka? Yung magagalitin ka lagi, kung ano na nababanggit mo na hindi naman nakakalugod kay Lord. Why? You're not close to the Holy Spirit. You're not welcoming Him sa buhay mo every day. Kaya tuloy, parang ang pagiging Kristiyano mo lang pang Friday. Tapos sa ordinary days, wala. Nagkakaintindihan tayo?
It shouldn't be the case because the Holy Spirit lives in us. Pag nagkamali tayo, hingi agad tayo ng tawad. Amen? And then, tuloy lang yung relationship mo sa Panginoon. Huwag mong iiwan. Huwag mong hahayaan na outside si Lord sa kulambo sa buhay mo. Because it will invite sin to come and overtake you. Pagka iniiwan mo yung relationship mo kay Lord, iniisang tabi mo. Galatians, sabi niya, I am crucified with Christ. Hindi na si Christ, hindi na ako ang namumuhay sa aking sa akin, kundi ang presensya ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Nagkakaintindihan po tayo. Let's just ask the Holy Spirit right now, even sa iyong upuan, Holy Spirit, na-miss kita, hindi kita nakakausap parate, hindi kita ini-entertain sa buhay ko. You just talk to Him right now. He is here, He's listening. Be honest. Be honest sa Kanya. Oh, may mga shortcomings ka sa Holy Spirit. Nandito po ako para turuan po ang bawat isa, para maging close sa banal na Espiritu. I'm here to encourage you. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. He is waiting for you to invite Him or to talk to Him kasi nasa iyo na siya eh. Talk to Him. Talk to Him na parang katabi mo siya. He's your best friend. And you're talking what is going on inside your heart. Pag nasasaktan ka, Lord, nasasaktan ako, isumbong mo sa Kanya kung anong nararamdaman mo. Hindi po siya yung pag sinabihan mo siya ng nararamdaman mo, ikukwento niya sa iba. Siya po yung personal siya sa'yo. Na when you open up your heart to Him, He listens to you, and He ministers to you. He heals your broken heart. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, samahan mo kami. As a church, Lord, here we are. We welcome you in our midst. Holy Spirit, have your way. Pour out your presence in our midst, O God, because we want to live a life that pleases you. We want to live a life, Lord God, that nadidiscern namin ang nais mong mangyari, Panginoon, even in our future, for our future. Lord, hindi namin alam. Uncertain ang future. But if we have a close relationship with you, Lord, hindi pa man darating ang isang bagay, nakita na namin. Pinapakita mo na sa amin in visions, in dreams, Lord God. We receive, Lord God, prophecy, O God, of what's gonna happen in our lives. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Hallelujah. 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 He is a Holy Spirit. Holy. Big sabihin, sa paglapit natin sa Panginoon, we ask for His cleansing. Kapag may alam pa tayo sa puso natin na mga unconfessed sins, mga bagay na nagagawa tayo na hindi nakakalugod kay Lord, we come to Him and we surrender our hearts to Him so that He indwells in our lives. He is a holy God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can I just ask the music team to play something for us? Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you to talk to Him like never before. Maramdaman mo yung yakap niya. If you're longing, something is lacking in me, hindi ko maintindihan. Alam mo, andito ang Holy Spirit, yayakapin ka niya. Tumayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Wag po nating tignan yung katabi natin ngayon. It's between you and the Holy Spirit. Kausapin mo siya. Hallelujah. Let's allow the Holy Spirit to have His way sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, nais ka po naming maranasan
Lalo na, Panginoon, sa mga bago pa lang na miyembro, Panginoon, na hindi pa po nila nararanasan. Have your way, Holy Spirit. Na madama, maranasan ng bawat isa ang presensya mo sa oras na to. Hallelujah. Come, Holy Spirit, in this place. Minister to each and every one of us. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapalinis sa oras na to upang maranasan namin ang presensya mo. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Orabasika tarabashandararabakaya. Sirararabasika tarabashandarabashandiri. Orararabasika tarabasika rarayarabababasika tarabakaya. Orararabasika rarayarabababakaya rarabakaya. Orararabasika tarabashandiri. Orararabasika tarabasika rarabakaya. Orararabasika rarayarabasika rarabakaya. Ora ya rabasika tarabasika rarabakaya rarabakaya rarabakaya. Come, Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. May ginagawa po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Maaring iba yung nangyayari sa akin, iba yung nangyayari din po sa'yo. I do not know what the Holy Spirit is doing right now in your heart, in your mind, but I trust Him that He's bringing you sa mas intimate na relationship. Holy Spirit wants intimacy with you. Hallelujah. So that you don't operate on the things that you see. God wants to open your eyes to spiritual things. God wants to open your eyes sa nais niyang ipagawa sa buhay mo. Desire intimacy with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, wag kang natatakot. Minsan natatakot ka, pero kaya ka ni Lord baguhin sa mga bagay na nag-struggle ka. Kaya ka ni Lord baguhin. Makapangyarihan ang ating pong Panginoon para baguhin tayo even dun sa mga addictions, even dun sa mga alam natin na hindi kaya nating isurrender on our own. God is able to cleanse us and to change us from glory to glory. Lumapit ka lang sa Panginoon. Surrender your life to Him at babaguhin ka niya. Hallelujah. He is the power. He is the power. Hindi pinagkait ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa iyo at sa akin. He is pouring out His power upon us. He is pouring out on all flesh. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Desire the presence of God right now. Just talk to Him. Yes, Lord. Gusto kitang maranasan. Gusto kitang maranasan. Hallelujah. At kung ikaw ay desperadong maranasan ng presensya ng Panginoon, pwede ba na mag-move forward ka? I'm doing an altar call para
Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, eto po ako, gusto kitang maranasan. I want to live a victorious life and hindi na lang laging talunan. Mapagtagumpayan ko lahat, lalo na pag emotional person ka, lagi ka nasasaktan, nadudurog, laging sumasama ang loob mo. You just wanna surrender to God. Kung meron ka ang forgiveness, isurrender mo sa Panginoon. Lumapit ka, kapatid. Just come to God. Hallelujah. Babaguhin po tayo ng Panginoon. Hindi ko po kayo kayang baguhin. Si Lord ang babago sa inyo. When I encourage you to come, I just want you to talk to God. Talk to Him. Open your heart. And when you come in front, and i-encourage ko po na lumapit ka, kapatid. Alam mo, sa sarili mo, meron kang mga gustong isurrender kay Lord. Come. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. This church is not for people to talk about us. The church is your personal relationship kay Lord. When you come to church, this is between you and God. Gusto mo siyang kausapin. Hindi mo iisipin yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo. It's between you and God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, pour out your presence in our midst. Holy Spirit, we need you. We're in desperate need of you. Hallelujah. Hallelujah. You are a holy God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you sing at the background that He is a holy God? And we cry, holy. That song kanina. Let's minister to God. Let's minister. Awitan po natin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song Thank you, of Jesus. ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. As they are worshiping, holy, holy to our God. Hayaan mo, kapatid, na If you've been redeemed, kausap mo ang Panginoon, sing the song kausap mo, forever to the Lamb. at just surrender everything to Him. If you walk He is a holy God, if you've and He been discerns redeemed, our walk and our talk. sing the song
Alam ni Lord kung ano nangyayari sa ating mga puso. And let's just surrender to God so that we can do what God has called us to do. Hallelujah. Holy Spirit, come. Pour out your presence in our midst right now. At gawin po namin kung ano yung kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, we need you. We are in desperate need of you, Lord God, so that we can overcome the world. We are in desperate need of you so that we can overcome, Lord God, the world, Lord God, and we will do, Lord God, what you have called us to do as a church, Panginoon, Lord God. Lord, ibuhos mo ang presensya mo sa bawat isa sa amin. Lord, kailangan ka po namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we cannot live without you, Lord. We cannot live without you. We cannot live without you, Lord God. We are dependent unto you, Lord God. We are dependent unto your power, Lord God. Lord, hindi namin kaya ang buhay na to kung wala ka, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord God, that our eyes will be opened, Lord, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith, Lord God, who for the joy that is set before him, Lord God, endured the cross, Lord God, is scorning its shame, Lord, and is seated at the right throne of God. Hallelujah. Lord, hayaan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na paglingkuran namin, Panginoon. Hallelujah. And Lord, continue, Panginoon, ang presensya mo ay patuloy na maranasan namin. Kasama namin saan man kami pumaroon, Lord God. Because there is victory, Lord God, sa piling mo, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Declare your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all
are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. As we are fellowshipping with the Holy Spirit, I implore you, church, to be visible Christians. The world is waiting for us, church, our area of influences, our sphere of influence. They're looking at us. Hallelujah. And if you are filled with the Holy Spirit, maaakay nyo sila sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Let us be visible, showing the love of God to people around us. Hallelujah. Share the love of Jesus to people. Hallelujah. Kapatid, we are counting on you. God is counting on us to do the Great Commission. To preach the gospel, to share the gospel. Gaya po ng pinag-aralan natin 2 weeks ago. But of course, Holy Spirit is our partner. Without the Holy Spirit, we can evangelize. But with the Holy Spirit, we can do power evangelism. Because He is the power in our lives. And when we share the gospel, mararanasan po ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos through us. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Holy Spirit has poured out His presence in our midst. Ano po ang gagawin natin? What are we gonna do with that power na nakatago sa'yo? What are you gonna do with the power na ibinuhos ng Panginoon sa'yo? Itatago mo na lang ba or i-share mo to? Church, tagal na nung kapangyarihan na to na nasa atin. Let us do our part. Hallelujah. Hallelujah. Merong dinamita sa buhay mo na idiniposito ang Panginoon. Anytime kaya niyang pasabugin spiritually ang mga gawa ng kaaway, ang mga kuta ng kaaway. Look at yourself as a child of God. Nakadeposito ang kapangyarihan sa buhay mo. Punong-puno ka ng kapangyarihan ng Diyos because of the presence of the Holy Spirit. Use it, church. Kapatid, gamitin mo. Gamitin mo ang kapangyarihan na yan. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord and His power sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. And hindi lamang tong power na to sa ating mga adults, kasama ang mga bata. They were empowered. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. Thank you, Jesus. All eyes closed. Do you see the vision of God? Nakikita nyo ba yung sarili ninyo? May nakikita ba kayong vision ng Panginoon sa buhay ninyo? Come on, church. The Lord is putting out visions in your life right now. Seeing yourself kung ano yung ginagawa nyo, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon.
And I see you sharing gospel to people. I see you preaching the gospel. I see you bringing your family in the knowledge of God. Nakikita ko po, tinatanggal ni Lord yung timidity sa'yo. Nilalagyan ka niya ng boldness para maging mouthpiece ng Panginoon sa mga tao na dati hindi mo kayang sabihin at ikwento ang Panginoon. I see you, kapatid. I see you in vision. I pray na makita mo din ang vision na to na pinapakita ng Panginoon sa'yo. God would open your eyes, illuminate your mind sa mga things of spiritual things na gusto ng Panginoon ipagawa sa'yo. Hallelujah. In Matthew 9 verse 7, the harvest. Then Jesus said to His disciples, the harvest truly is plentiful, but the workers are few. But God is telling us as well, we are the harvest workers in the vineyard of God. So, be in the attitude of receiving the presence of God, practicing the presence of God, and receive His outpouring sa buhay mo. Mararanasan mo siya at gagawin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So kapag na-receive mo, may gagawin ka. Kapag may na-receive ka, may gagawin ka. Are you ready, church? Are you ready? Are you ready? So today, what God has done in your life is awareness. Maging aware ka sa presence ng Panginoon, but it is something to be practiced every day. I-practice po natin every day. At kapag may pinapagawa ang Panginoon, gawin mo agad, kapatid. Huwag mong isantabi, huwag mong sabihin next Friday na lang, next day. Gawin mo because the Holy Spirit prompts you to do something na maaring foolish na sa tingin mo. Pero as you obey, may kinakatagpo pala ang Panginoon through your life. So just obey. Just obey. Things na hindi mo kayang intindihin pag Holy Spirit ang nagpagawa sa'yo, just obey. And you will understand may pinapagawa si Lord. Gagamitin ka lang niya as instrument. But He wants to accomplish His purpose. And ikaw yon, kapatid, ang instrumento ng Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you. Hallelujah. And I pray for the music team. I pray for the anointing to flow upon your lives. That kahit na nagpi-play lang ng instrument, but the presence of the Lord will fall upon you. Drums, as you play, drummer, as you play instrument, the presence of God falls upon you. And sa bawat drum, bawat hampas ng stick, nadidestroy ang kaaway. There is power and anointing sa music, even sa guitar. Sa bawat melody na napoproduce ng mga instruments dito sa harapan, the organ, lahat ng uri ng guitar, lahat ng uri ng instrument, even the worshipers, the backup singers, sa bawat ginagawa ninyo sa paglilingkod, with the infilling of the Holy Spirit, we are pulling down the stronghold of the enemy. We are destroying, we are breaking the yoke of slavery. Music pa lang, instrument pa lang, pag-awit pa lang, may nangyayari na sa kongregasyon. And I pray for the outpouring of the Holy Spirit sa bawat isa na minister na mga tumatayo sa harapan. Even the media team, I apply
the precious blood of Jesus, and I declare the outpouring of the Holy Spirit na bawat ginagawa ng bawat isa sa atin, you know, we're just doing our part, but God anoints us. We just obey what God asks us to obey, what God has asked us, and we obey only. Alam nyo, may ginagawa ang Panginoon. God empowers us. It is His presence at nag-i-empower po sa atin. Hallelujah. Holy Spirit, we thank you for your mighty presence in our midst. Holy Spirit, we acknowledge you. We honor you. Sige po, i-honor po natin ang presensya ng banal na Espiritu. We can always have service, pero kung wala ang presensya ng banal na Espiritu, wala po tayong ma-accomplish. But with the presence of the Holy Spirit, may nangyayari. Healing is happening. Deliverance is happening. May pagbabago sa puso ng bawat isa because of the presence of the Holy Spirit. Kaya, i-welcome po natin siya, i-acknowledge natin siya, pasalamatan natin siya. Holy Spirit, we thank you for your presence. Holy Spirit, ikaw lamang ang bumabago ng puso. I do my part as I preach, oh God, but there's no power in my words. Only your words are powerful. Only, Lord God, yung conviction ng Holy Spirit sa puso ng mga tao, yun lang ang may power. But I do not have power. It is you, Holy Spirit. It is you who is the power, Lord God, working in us, working through us, Panginoon, para, Lord God, magawa namin ang kalooban mo. Kaya, Lord, sa oras pong ito, ikaw ang maitaas. To God be all the glory, all honor, and adoration, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. We want to host you, Holy Spirit. We don't just want you to visit us, but we want you to inhabit, oh Lord God, us. Be part, Lord God, inhabit our worship, our praises. Lagi ka namin kasama sa bawat linggo na aming pong pagsama-sama at pagpupuri. We give you all the praises, glory, the adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.